Si Kristo'y muling nabuhay. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Ngayon, ulit naman po natin na pasimulan ang pagdiriwang ikalawang linggo na muling pagkabuhay ng ating Panginoon na Jesucristo. Ang paanyaya na nawa ay tayo ay mga mananampalataya na muling pagkabuhay. Easter people. Kailangan, sabi nga namin, yung linggo na matawag natin ay linggo ng pagkabuhay. Bahagi na isinamanin sa atin sa Ebanghelyo na nakita natin sa katauhan ni Tomas ang nagdududa. Marami na nagdududa. Bahagi yun ay makita natin sa mundong ginagalawa natin na ito yung mundo ng pagdududa. Kung kahit na simpleng bagay, nagdududahan natin, hindi lalo na siguro kapag pinag-usapan natin ang muling pagkabuhay. Kasi parang mahirap pa namin yung prueba ng muling pagkabuhay. Pagkakataon na nawa ay maging bahagi ng ating pagdududan. Pero ito rin po ngayon ay ang linggo na mula po ng year 2000 ay dinilagang po ng simbahan sa pagkabilang po ni Pope John Paul II na ang linggo ng second Sunday ay maging linggo ng dakilang awa ng Diyos. Divine mercy. Bahagi yun. Hanggang ito kasi, ang aming pagdududa, isa ho sa mga bagay na very na makatulong sa atin, ay hingin natin ang dakilang awa ng Diyos. Pero hayaan muna natin pagkilay-nilayan ng mga bagay na ito sa mga pahayag na pinamanin sa atin sa mga pagbasa. Una, paanyaya ng buong kapal na bahagi sa tao na tayo ay nagdududa. Walang tao hindi nagdududa. Pero yung paanyaya niya sa sinalim, huwag ka lang mag-alilaman. Maniwala ka na. Paano? Bahagi yun. Alam natin, no? Kasi mahirap kapag kayo ay nanatili sa pagdududa. Bakit? Hindi kayo makakakilos. At tutusin, yung pamantayan ng maayos na pamantayan ay alin? When you are in doubt, do not act. Kapag ito ay nagdududa, magkakilos, bakit? Ay hindi mo alam kung tama mo o mali ang iyong pagkilos. Kaya ano mo nang gagawin? Remove the doubt. Alisin mo ang iyong pagdududa. Paano mo alisin? Mag-investigate ka. Kaya kung mapapansin natin, ay yun ang hinihingi ni Tomas. Makita ko man lang ang sugat sa kanyang mga kamay at sa kanyang tagiliran. Kasi baka mamaya hindi naman siya Jesus. Hindi naman yung Jesus yung pako sa Diyos na namatay. Baka kung sino yun, baka makapal niya yun. At kung mapapansin din natin, anong sabi ko sa Ebanghelyo, yung din yung unang pinakita na Jesus sa kanyang mga alagad, yung kanyang sukat sa kamay at sa kanyang tagiliran. Bahagi yun, kinakailangan makita natin, kinakailangan din tayo
mag-imbestiga at magbigay na ito nga ba. At isa ko sa maliwanag na maging bahagi ng pagkilos natin kapag pinag-usapan natin yung pag-aalis ng Juda at ng awa ng Diyos natin. Yung mga sugat natin, kinakailangan, alin ba kayong naging bahagi ng ating sugat na karanasan natin sa bibig dito? Ano ba yung mga pangyayari na nagdulot sa ating sakit? Kalungkutan, maging ito man ay sanhin ng tao, ng pangyayari o ng isang bagay. So bahagi yun ang kinakailangan natin pag-nilay-nilay. Mayroon tayong mga sukat. Pero bahagi natin na yung mga sugat natin natin dapat ilong na. Nandun na makita natin na may mga sugat tayo pero dapat ilong na. Paano natin malalaman na ilong na yung ating mga sugat? Well, sabi nga natin, hindi na sariwa. Wala nang sakit. Kung halimbawa nakita mo yung taong nagwalang yan sa iyo, o hindi kaya nakita mo yung pangyayari na katulad ng pangyayari na nangyari sa iyo, na nagdulot sa iyo ng malalim na sugat, o hindi kaya ay yung bagay o lugar na pinangyarihan ay nakita mo, anong dapat? Wala nang umuwi na sakit sa iyong dibdib. Dapat napatawad mo na. Wala nang dapat ay siguro pwede mong maalala yung pangyayari nyo para maging aral mo sa iba. Pero wala na yung pagkabuhi. Nawala na yung pag-iiganti. Nawala na rin yung pambabaon. Kaya yung mga taong nag-iiganti ng pabaon, hindi pa ilo mga sugat nun. Dinaramdam pa nun. At ganito sinasariwa mo ninyo yung sugat na yun. Kaya bahagi sa Jesus siya rin. Nakapako pa sa krus. Hindi pa siya naman nabuhay. Kinakailangan mainom ang mga sugat na yun. At kung makikita natin, ang nalalang makita natin, peklat. Peklat na lang. Pero kahit na yung peklat na nariyan, dapat wala na tayong nararamdaman na sakit. Bahagi yun. Maaaring natin makakalimutan sapagkat ang bahagi ng ating buhay at maaaring magbigay ng aral para sa atin at para sa iba. Pag dapat wala na sakit na tayong nararamdaman. Kaya yun ang tawag ko ni Henry Nowen, ano sabi niya? Scarred people are good for people. Yung mga taong puno daw na mga peklat, yung daw ang mga magagandang tao. Bahagi, bakit? Mahina na yung sugat eh. Baka tayo, punong-puno pa tayo ng sariwang sugat. Kaya anong nangyari sa atin? Sa Ebanghelyo? Walang kapayapaan. Dito sa Ebanghelyo at ang beses na sinabi nito sa atin, sumahinyo ang kapayapaan. So, paano mahinyo ang sugat? Isang magandang mahinyo ang sugat ay hindi natin ang kapatawaran sa harapan ng Panginoon Ama. Bahagi yun. Bagamat sinabi nito sa kanyang mga lagal, ang sino ang pinatawad nito ay pinatawad naman, ang sino hindi pinatawad ay hindi na pinatawad. Ito ay tumutukoy sa sakramento ng pagkukulisan. Pero dapat bahagi ng pagkilos natin sa daigdig na ito natin, matuto tayo magpatawad. Paano tayo mga magpapatawad? Napakasakit.
ano yung makita natin? Yung tulong ng dakilang awa ng Diyos. Kaya ngayon, yung darawan ng dakilang awa ng Diyos ay nagmumula yung sinag ng puti at ng pula. Bahagi yun ang tubig at dugo na dumanak kay Jesu-Cristo. Hindi ho tayo magkakaroon ng tunay na kapatawaran kapag hindi tayo magkakaroon ng lakas na magpatawad kung hindi natin hihingi at ayahan natin padaluin ng dugo ng pagpapatawad ng ating Panginoon Jesucristo. Bahagi natin ang dakilang awa ng Diyos. At yun ay maliwanag na rin na dinadaluyan tayo ng awa ng Diyos. Bakit? Marunong tayo magpatawad. At kapag nangyari natin yung kawalang-yan ng ibang tao sa atin, wala nang sakit. Magkakaroon tayo ng tunay na kapayapaan. At maliwanag mo ay nakaya natin, si Kristo'y muling nabuhay. Kahit hindi natin mapakita si Jesus na muling nabuhay sa daigdig na ito, itong tanging ito, may kapayapaan kahit na sa mundong dinanas sa daigdig na ito, ay makita yung kapayapaan na itinuturo ng pananampalataya ng Kristong nagpapahayag ng siya'y muling nabuhay. Tama. Nabubuhay sa inyo ang Kristong muling nabuhay. Sabagat dinadaluyan tayo ng dakilang awa ng Diyos. Sabi nga natin ay nakita niyo ba na binabangon ni Jesus sa mga Hudyo? Nagiganti ba siya sa mga Hudyo? Hindi, bakit? Wala, hindi niya sinabi na sino bang pumatay kay Jesus? Wala. Nobody killed Jesus. Sabi nga ng mga dalubhasa sa Biblia, bakit daw may tubig na lumabas sa tagiliran ni Jesus kasama ng dugo? Ang aking bakit? Ibinigay ng Diyos ang kanyang sarili. Hinayaan niya na mamatay para sa kanya. At hindi nga sinisisi ang sinuman para sa kanyang pagliligtas sa sangkatauhan. Pero ibinigay niya ang gawa ng kanyang pag-ibig at awa para sa atin. Kaya naman kinakailangan natin, gawin natin sa kanya. Panginoon, hayaan mong dumaloy sa akin ang iyong dakilang awa ng sa ganon, maiparamdam mo rin sa iba ang tunay na kapayapaan na dulot ng iyong pagkabuhay. Bakit? Wala na akong nararamdamang sakit sa mga sugat na dinanas ko sa daigdig